Samahan niyo ako pabalik sa aking tahanan and samahan niyo ako na ganito lang maglakad-lakad sa dagat. Hindi ba napakaganda na naglalakad-lakad ka sa dagat? Naririnig mo ang mga alon na humahampas sa baybay. Sa baybay. Humahampas at nawawala rin, bumabalik sa kanilang pinanggalingan. Na para sa tao din. Para tayong mga alon na dumarating sa mundong ito. Naaabot ang dapat maabot, pero may darating din yung point natin na bumabalik tayo sa ating pinanggalingan. Parang the beauty of creation. We came back to those who created us. To who created us. Tama ba English? So, sige, ganyan-ganyan lang. Baka nagsasawa na kayo ha, kasi palagi kong pinapakita to. Hindi pa kasi ako nakakalakad. Pag lumakad ako, pag nagbiyahe ako sa ibang lugar, subukan naman natin doon na mamasyal or so whatever. Iba-vlog ko yon, don't worry. Ngayon lang kasi talagang taong bahay kasi ako. Kung hindi nyo natatanong guys, taong bahay lang ako. So hindi ako masyadong lumalabas and mahilig ako sa tahimik na lugar. That's why hindi ako gala. Maganda rin maglakad-lakad. That's good for our heart. Lalo na sa mga katulad ko na mga overweight, obese. Kailangan natin maglakad-lakad. Pero one of these days, parang gusto ko maligo sa dagat. Sa totoo lang. Ang mahirap lang kasi, dito sa area namin, ang hirap ng tubig. Ang hirap ng tubig. Sa totoo lang. Tignan nyo yung surrounding. Ang ganda ng pagkakalutay doon.
Oh, kita nyo, si kuya parang naglalakad sa tubig. Ganyan yung pagkaano ng low tide namin dito. Shucks, ang ganda mga dagat. Parang gusto kong maligo. Ang ganda nung mud. Ay, ano ba tawag dito? Tama, yung pinag-unasan. Tapos maglalaro ka or tatakbo-takbo ka. Ang sarap ng feeling. Nagtatry talaga ako sa mga isla, to be honest. Sa lahat ng mga experience ko living, mas nagtatrive ako sa mga yung mga malalapit sa dagat, sa mga tahimik na lugar, hindi busy na lugar. When I was in my 20s, early 20s, nag-Dubai ako, pero hindi ko gusto yung life sa Dubai. To be honest. Pero maganda siya doon ha. I mean, don't get me wrong, maganda sa Dubai, kaso I think it's not for me. Pero nung nagpunta ako sa Fiji and sa MOA, na-enjoy ko kahit sobrang layo niya sa Pilipinas. Na-enjoy ko yung kasimplihan ng tao, yung community nila. Tapos ang onti lang din ng mga Filipino doon. I think we're only 200 plus sa Samoa. So, ganon. Na-enjoy ko siya. Oo. Siguro gano'n naman din tayo. May kanya-kanya tayong ano ba to, niche pagdating sa places na alam mong para sa'yo. So, let's go now. Hi, Kel. Ha? Doon lang. Oo. Ganda kasi ng pagkaunas, so. Lalo na dito sa parte na to, ang ganda ng pagkaunas. Sige, Kel. So, uncle ko yun, tinanong niya ako kung saan ko
Saan daw ako galing? Sabi ko, doon sa malapit sa seawall. Ang ganda kasi pag low tide. Pero wag ka pag high tide yan. Grabe. Maka nakakatakot para parang kakainin yung lupa. Na kailangan na ba namin mag-evacuate? Ganon yung ano ko. Ganon yung binabaha, yes. Binabaha dito. Ano na yun? Given na yun. Kasi coastal village kayo eh. Okay. So, andito na. I'm here na sa house namin. At syempre, naghihintay na yung aso. So, aray! Putik! Bruce! Bastos ka! Nagpapatali na. Okay, sige, that's for now. Nakapagmura pa ako sa YouTube. Ano ba yan? Hindi pa nga eh, hindi pa verified. So, pakita ko lang muna yung house namin. Yung paligid. Ay, ano? Ayaw ng auntie ko. Pero usually may bakuran kami, tapos maraming halaman, ganun lang. So up to here now, bye!